Interview na kami konti. Okay. Sige, alita lang. Ito yung person ni Malaya mo? No. Last year nasa huling palabas siya. Nga pala. Oh my God, palasan ka. Kay Sean, Pangilan mo to? Pangilan mo? Patex pa usok yun, no? Yeah. First was Huling Palabas kay Ryan Machado. Tapos this year naman yung Gulay Lang Ba kay Tisa. Do you expect na maging daring ka rin dito tulad sa ginawa mo sa Huling Palabas? Hindi ko siya i-expect kasi alam ko na yung ginawa namin. So wala siyang daring na... Wala. So, ibang-iba. Iba ang palalabas mo dito. Iba siya. I think malakas yung advokasya ng pelikula niya. Dapat mapanood na. What particular is your role in the movie? Part ako ng government. Police ako. And eventually, magkakaroon siya ng... Parang masasabi ko na parang change of heart about sa pananaw natin when it comes to yung paghihirap ng mga magsasaka sa mga probinsya at yung advokasya pagdating sa medicinal cannabis. From MMFF, ito Sinimalaya ang next movie mo. May pressure ba na o nag-expect ka ba magiging best actor? Best actor ka dito? Lagi pong wala. Laging wala. Sid, after Gomburza, mas picky ka na ba ngayon sa mga gusto roles? On ng roles? Siguro, personally, hindi ako nagiging picky, mas yung schedule. Okay. Parang ganun eh. Kasi, syempre, super thankful, super na-appreciate ko na ang dami pumasok na opportunity after MMFF. So, yung na lang, kung paano nagsaswak din siya sa schedule talaga. May conscious effort ba on your part na mga movies mo, like Gumbursa, at saka ito, may mga nationalistic ek-ek? Mga social... Siguro hindi ek-ek yung nationalistic. Siguro, kung nagbibigyan ng chance, ang pinakamahalaga talaga ay yung aware tayo sa social issues talaga natin sa Pilipinas. At as an artist, yun yung pinakamahalaga, yung laging maging parte ng social responsibilities. And this has not changed for you? Never. Kaya lang hindi ko na nakabalik sa Entablado sa theater. Si JC Santos na Best Supporting Actor. Sa Gawad Buhay. Sana. Makabalik. May time pa ba? Definitely, if ever na ahead of time mabigay sa akin, mapasok siya sa schedule at mapagkasunduan namin yung schedule, why not? Kasi yun naman yung gusto ko lagi makabalik sa theater dahil yun yung discipline talaga. Pero sa TV, meron ka ng project? Meron akong gagawin under TV5, yung ang Himala ni Nino. So, nagsisimula na sila, August pa ata ako magsisimula sa TV. May pillars na ba na ikaw yung kukunin na kapareha ni Catherine Bernardo sa Elena? Wala, alam mo. Nagpapadala na ka? Sana. Pero sa ngayon, wala pang pumapasok na info. Pero parang nakikita ko nga yan na rin sa social media. Wow. Yung Elena, right? Elena 1944. Sid, kamusta ka na ngayon after all the craziness? Crazy Crazy ang schedule mo. Yun nga. Naging crazy siya. So I just have to find time also to rest. Kasi may hirap na yung ma-burnout. So, pero feeling ko kasi, since Gumbursa kasi parang wala akong napag-commitan na project na matagal. Parang nitong na lang, parang pagpasok ng second quarter ng 2024. Kaya sabi ko, sige, parang gusto ko na ulit magtrabaho. Parang baka mamaya makalawang na. So, ayun. Kaya Elton, simula summer, may mga trabaho na akong ginagawa. Isang parang basihan na nagiging sikat na at kilala isang lalaking artista pag nachichismis na bading. Nagkaroon na rin ng mga issue na bading ka raw. After nga manalo kang best actor sa MMFF. Anong sabi ng girlfriend mo for so long? Nung una sa lahat, hindi siya dapat parang chismis or something negative. If ever na parang yung mga binabato nila sa akin na yun ay naniniwala sila, I mean, I don't mind. Kumbaga parang sa akin kasi parang kailangan natin mabawasan yung pananaw when it comes to LGBTQIA+. Na parang pag once na binatuhan ka ng issue na yun, parang ba siyang negative notion, parang ba siyang negative commentary. Kasi ang daming member ng community na alam natin kung gaano yung mga mark nila sa mga different industries na pinabibilangan natin. So, yung respect sa kanila, dapat equally yun pinibigay. So, hindi siya issue sa akin. Yung girlfriend mo, anong reaction? Nag-react ba siya? Actually, hindi namin alam dito. Pero kung, alam mo, masaya pa yun. Kasi parang,
ang gender naman is fluid din. So parang hindi naman siya dapat issue. Yun lang yun sa akin. Hindi siya dapat issue at all. And sana dumating tayo sa time na hindi na siya nagiging issue. Kasi if ever na ang member ng LGBTQ ay sinabihan mo na, uy, balita namin straight ka. What would people would say? Yung iba na nagsisimula pa lang gumagawa ng pangalan sa kanilang career, very privado sila when it comes to their love life, ano. Pero ngayon, syempre, very vocal ka na may girlfriend ka and all that. So, palagay mo tamang diskarte yun para sa karera mo ngayon? Kasi alam niyo po, gusto ko sana na sama makatulong sa audience na. Lalo na sa local audience, sa mga Filipinos. At the end of the day, we're all humans. So may relationship kami at ayokong dumating kasi sa point na parang kailangan ko magtago ng kung ano-ano. Dumating sa point na maging monster na siya na hindi ko na siya kaya i-control. So I'm trying to be always natural and genuine whenever naharap ako. Kasi yung ibang fans, di ba, possessive sila. Ayaw na, as much as possible, yung nakilala nila ako na meron na akong relasyon. So parang kasi I feel bad about Karen if ever na parang we have to hide this. Pwede siya parang comfort zone pa rin hindi siguro po masabi ko na mas ano lang siya, mas diverse and at the same time mas malaki yung spaces na nakakapag-create ka as an artist. So, yes naman. Siguro in this point of my life, parang medyo mas hindi yung comfortable ako. Pero slowly, syempre, we always adapt. Medyo nakaka-adapt na rin sa mainstream. Pero sana dumating sa point na tayong independent ng mainstream. Kasi it should be one Philippine film or cinema industry. Mas marami nagka-interest sa Viva Max Plus. Oo nga. Nandun yung ano mo, 2-in-1. 2-in-1, oo. Para mas Open ka mas naging aware na, may ganun ka pa ng Oo. movie. Open ka pa rin ba sa mga gadong roles? Alam niyo, Mga pinakamahalaga genre? sa akin, hindi siya about sa open ka ba or not. Ang pinakamahalaga talaga doon, ano ba yung pinaglalaban ng script? Makakatulong ba siya sa mga social issues natin? Makakatulong ba siya para mag-shed ng light sa mga issues natin na sobrang problematic? So, it doesn't matter kung ano mga topic siya. Dirk, sorry. What's your entry and what's it about? Ang title? Ang title ng entry ko for 2020 sa Himalaya is Gulay Lang Manong, directed Wow. by BC Amparato. About siya sa advocacy natin pagdating sa paghihirap ng mga magsasaka at yung maling pananaw when it comes to cannabis. So magsasaka ka rito. Okay. Part ako ng police, part ako ng government, but eventually meron siyang parang sabihin na nating challenges sa moral compass niya na napakahalaga dito sa pelikula. Sa palagay mo, hindi kaya mag-react dito ang ibang sector, especially that pinag-uusapan pa ngayon ang legalization ng marijuana? I think ang pinakamahalaga naman po ay maging bukas doon sa issue kasi ang pinaka maganda naman maintindihan natin ano yung medicinal purpose niya. Yun naman yung parang unang pinaglalaban dito sa atin sa Pilipinas. Yung medicinal muna yung pinaglalaban. So ano yung stand mo when it comes to legalization ng marijuana sa Pilipinas? As long as medicinal siya, siguro mas workable siya. Kasi when it comes to recreational purposes, medyo yun yung malawak pang pag-usapan. For sure, ang dami pang kailangan pag-usapan sa Senado, kailangan pag-usapan sa pagiging legal niya sa maraming aspeto. Pero ang pinaglalaban at pinakamahalaga ay yung medicinal purpose niya. Kasi unang-una, alam natin na maraming mga tao ang hindi nila afford mag-hospital, lahat-lahat sa Pilipinas, yung mga gamot na sobrang mamahal, mga operation sobrang mamahal. At alam natin na may mga studies na yung medicinal purpose ng cannabis, nakakatulong siya. Was there a time na just for the thrill of it, nag-try ka? I think, hindi natin. Hindi. Well, ako naman kasi it's more of relaxation kasi. Anything na gagawin natin na sobra-sobra rin masama. So yun naman yung pinakamahal. Okay.